This is your only one FM 95.9 1 lang yan. Ano yan ba ako? Magandang umaga sa inyo. It's another cold morning here. Ating weather forecast for the whole day ay mostly cloudy po. Alright? Anyways, balik tayo sa ating want to know today. Sino ba dapat ang magtatrabaho? Ang babae o lalaki? Ayan. So, napaka-ano na, no? Iba na yung panahon ngayon, mga kawan. Like, ragid muna. May mga traditional na kailangan ang lalaki magtrabaho, tapos ang mother sa balay. Karon na minsan, bali na gani, ang lalaki na sa balay. At man sa mga bata, ang mother na asa abroad. Okay, kasi mga kawan, na ibang families where ang babae mas sayon makasulot ng mga trabaho
abroad, no? Mas pangitaon. Also may mga work abroad na kanang pangitaon na mababa. Usually pag sa mga customer service, caregiving na services, padabang sa balay, ang pangitaon mga female, majority, naman po yung mga kuwaon ng mga lalaki. Pero, alam nyo, yung madalas na may ganong opportunity is yung kababaihan. Ngayon, ang natitirang mga trabaho na lang sa mga lalaki ay yung mga low-paying jobs. No? Lalo na pag wala pa tayong hindi ganun kataas yung educational achievement natin. Mga high school grad or na tayo, under high school or high school grad ra. So, lumiliit yung option sa mga kalalakihan ng trabaho other than ka ng mga physical labor na mga trabaho. No? So, ayun mga gawan, mahirap talagang buhayin yung mga families na maglisod o taguyod sa mga silang pamilya. Itong lagi sa atong mga jobs. Even karon maski mga college graduates maglisod o pangitag trabaho, di ba? To the point na mga college diyan na lang mag-cashier o salesperson. Kaya mo na lang option nato karon. Lisod mangitag mga high-paying na jobs. Mga high-paying na jobs kuha na puntanan. So, ayan mga gawan, wala namang problema whether lalaki ka or babae ka magtrabaho. At kung both parents magtatrabaho, walang problema. Mas magkakaroon ng pera. Pero yung mga gawan, sometimes, ang mahitabo manggod pag both parents nagtatrabaho. Sa may mo-aterman sa mga anak, pwede man yaya. O sure, pwede kayo mag-hire ng katabang. Or namoy mga relatives na mag-atiman. Pero yung mga kawan, yung merong sakripisyo, merong equal equivalent. Doble na equal equivalent. Tanan na sakripisyo nato na siya or tanan natong action na siya effect. So may epekto ang anak nato kay makulang siya ng parental guidance. Kanang gikan yun sa parents na pagpadako. And kita po kung napunta sa trabaho, especially pag lagyo atong trabaho, nami-miss natin or wala ta sa mga important na moments sa pagdako sa atong children. Pero sa naman, kay di man gihapon mabuhay atong mga anak kung wala tayo nga na klase ng trabaho. Kaya talaga makakuan when it comes to jobs, kung sa may setting ninyo, whether si mama or si papa magtrabaho, ay kailangan talagang pag-uusapan niyo yung mga kawan. Yung talagang masinsinan yung pag-uusapan kung ano yung mangyayari kung magtatrabaho yung isa o kayo dalawa magtatrabaho. So ayan mga kawan, siguro yun lang yung tambag ni DJ. No? Kung sa setting sa inyong hambalay, kaya kailangan yun ninyo i-discuss. Later on, more on that sa ating pagbabalik. For now, we'll take a quick commercial break.